Hello guys! Hello para to sa lahat ng Leo. Welcome dito Leo sa ating channel. Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy. This is general reading para sa lahat ng Leo. I hope na makuha mo yung energy na para sa'yo. Okay, thank you Leo. Okay. Queen of Diamonds, Four of Heart, and Four of Clover. Leo, so these three cards, sinasabi ng bara sa'yo na isang babae na Earth signs, Virgo, Capricorn, and Taurus, ang posibleng makakatulong sa'yo in terms of money, in terms of direction or decision making. So, ibig sabihin, pwedeng kapamilya mo siya, or pwedeng boss or mentor, pero ang babae ito ay siya ay matutulungan kanya para maayos ang relationship mo. Pwedeng mayroon kayong mga emotional problems or emotional ano bang pinagdadaanan yung emotion. Sinasabi ng bara sa'yo na matutulungan kanya in terms of money, in terms of emotion, or in terms of decision making. Okay? Pwedeng matutulungan kanya para makapag-asawa ka, makahanap ka ng karelasyon, or kung ano man siya na pwedeng maitulong sa'yo. Okay, Leo. Nakikita din natin dito na mayroong mga Leo na posibleng makakapag-isip na mag-asawa. Parang out of the blue lang, kung single ka, makakaisip ka ng idea na bakit ka hindi ako mag-asawa na lang. Parang ganun. Assertiveness. Wow, Leo. Ito yung pinaka-advice sa'yo ngayon. Sinasabi ng bara sa'yo na stand up for your beliefs and only say yes if you really want to. Okay, so sinasabi ng bara na stand up, diba? Panindigan natin, Leo, kung ano yung belief natin, paniniwala. And just be true to yourself. Kung ayaw mo, ayaw mo. Okay? Kung gusto mo, gusto mo. Okay. Thank you. Okay, tingnan natin ang third deck mo, Leo. Okay, first 5 cards tayo, Leo, ha. Yung unang baraha mo, it's all about relationship. So, kung makikita mo dito, sinasabi ng baraha sa'yo na yung relationship mo ay walang masyadong magiging problema. Maaayos siya. Pwedeng kung single ka, makakatagpo ka ng tao na pwedeng maging part ng buhay mo, pakasalan ka, or posibleng friendship, or business partnership. Four of Swords, sinasabi ng baraha sa'yo na kung halimbawa na sobrang gulo ng buhay mo, Leo, for almost 4 years, sinasabi ng baraha sa'yo dito na, kasi may 9 of Swords dito posibleng maayos, makakaalis ka sa stagnation, makakaalis ka sa pain and heartaches, maybe financial problems or emotional problems, health problems. Sinasabi ng baraha na makukuha mo yung peace and harmony na to, na matagal mo nang wini-wish. 8 of Swords, nakikita natin dito yung improvement, yung development, yung transformation. Pwedeng meron sa inyo, Leo, na makakapag-desisyon na mag-travel, mag-apply ng trabaho sa ibang bansa, or sa ibang lugar, or sa malayong lugar. Nakikita ko rin sa inyo dito yung pag-iipon ng pera. Gustong-gusto mong makapag-patayo ng bahay. At ang Leo ito, eagerness to settle down, di ba? Parang ganon, eagerness na makapag-asawa, parang magpakasal, or posibleng yun, makapagpatayo ng bahay. And
Etong Nine of Swords, sinasabi ng baraha, ito yung past mo. Past experiences, past pain and heartaches. Ang nakikita ko sa'yo dito, Leo, in the next few months or years, pwedeng may Leo ditong bagong kasal, or bagong renovate yung bahay, or pwedeng nagpapatayo siya ng bahay. And yung nagpapatayo na to ng bahay, pwedeng namumroblema siya kung ano ba yung style ng ganito ganyan. So hindi siya rason or hindi siya yung problema na parang namumroblema ka kasi wala kang pera. No, dito if ang Leo na to magpapatayo talaga siya ng bahay, yung bahay na ipapatayo niya nakabudget siya. So yung problema niya dito is kung paano, ano ba yung color ng ganito ganyan. So kung ano lang yung itsura ng bahay, yun yung pinoproblema niya. Mayroon din dito ang Leo na it's either hiwalay ka sa asawa, hiwalay sa ka-live-in, na pwedeng makatagpuan ng isang tao sa malayong lugar. And ang taong to ay pwedeng, yun nga, siya yung maging sagot sa mga emotional problems mo. Okay. Okay, so meron din ditong Leo na may pinagdaanan siya na the tower. Pwedeng nasira yung pamilya niya, nasira yung diskarte niya, nawalan siya ng trabaho, nawalan siya ng kaibigan, nawalan siya ng pamilya. Maraming nawala sa kanya kasi itong the towers, bumagsak talaga lahat sa kanya. Pwedeng bumagsak yung negosyo niya, yung income, nawalan ng overtime, parang ganun. But sinasabi ng barahan na hindi ka sumuko. 'Di ba? Ang Leong ito ay hindi siya sumuko. Kahit na marami siyang pinagdaanan, maybe few months ago, maybe 1 year ago or few years ago, ang Leong ito, maraming nawala sa kanya. Nawalan siya ng mahal sa buhay. Maybe parents, maybe work, maybe dreams, parang ganun. Pero instead na i-give up niya, pinaglaban niya. 'Di ba? Yung parang bumangon siya. Bumangon siya galing sa the tower, galing sa Nine of Swords, and nagpursige siya. Parang ganon. So, ang Leong ito, sa ngayon, sa kasalukuyan, siguro, hindi niya pa nararamdaman yung harvest season. Hindi niya pa nararamdaman yung kalma. But kung makikita mo sa barahan mo, lahat to stability eh. Number 4, number 4, number 4, 4. Stability to eh. So, sinasabi ng baraha sa'yo na yung pinagdaanan mo sa past na heartaches and pain, pagbagsak ng foundation, pag-iyak, luha, inanakit, may kapalit yan. So, ano yung kapalit? Ito yung kapalit. Sobrang happiness, sobrang contentment, satisfaction. Yung parang darating ang araw, Leo, na marirealize mo na yung pinagdaanan mong pagsubok sa buhay, may isip mo na, worthy pala yung pinagdaanan ko. So, sobrang happiness siya. Sobrang satisfaction. Kasi alam mo na, pinagpaguran mo to eh. Okay? The Empress, sinasabi na Leo, pwedeng may Leo dito na magsisimula ng diet, lifestyle, new lifestyle, mga unhealthy habits na posibleng alisin, pag-aasawa, pag-aanak, pagkakaroon ng asawa, ng anak, paglilipat ng bahay, pagkakaroon ng bagong trabaho, paghahanap ng trabaho, and yung financial success. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito, Leo, na yung pinaka focus mo talaga is yung financial and emotional success. But, may mga times sa buhay natin na hindi natin maiwasan na mayroon tayong mga setbacks and problems. Pero sa'yo, kung makikita mo to, sinasabi ng baraha na yung future mo ay posibleng magiging maayos. Financially, wala kang hawak na pera sa ngayon, okay lang yan. 'Di ba? Yun nga yung sinasabi. Pag willing ka na magsimula dito sa Empress, kasi yung Empress, guys, is an offer of new beginnings, offer of fresh start. So, like, halimbawa, ilang taon kang unemployed or ilang taon kang heartbroken, huwag mong i-give up. 'Di ba? Huwag mong i-give up kasi may Empress. Yung Empress na to, sinasabi sa'yo na araw-araw ay blessing. Araw-araw pwede mong baguhin yung buhay mo. Araw-araw pwedeng mabago yung takbo ng buhay mo. Depende yan sa'yo. So, sinasabi ng baraha, yung happiness mo, depende sa'yo.
Yung happiness ng ibang tao, depende din yun sa kanila. And yung money, yung paghawak ng pera, yung pagkakaroon ng pera, depende din sa'yo. Okay? Thank you guys for watching. Bye!